Good evening guys. Welcome to our channel. Kamusta tayong lahat? I hope okay tayong lahat. And it's been a while na naman bago tayo nakapag-vlog ulit. So gagawa tayo ng vlog ngayon in celebration of my 2 years here in Australia. So naka 2 years na tayo dito sa biyaya ng Panginoon by God's grace nakakaraos tayo and ayan, naka 2 years na nga. So we are very grateful sa lahat ng blessings na nare-receive natin. So, ayun. Gaya ng mga na-mention ko sa mga previous vlog ko na 2019 ako dito dumating. So, 2 years na. Itong nga palang vlog na to ay ginawa ko para makapagbigay ng patuloy na inspirasyon sa ating mga kapwa medtech na nag-aim na makapunta rin dito sa Australia. So, mag-share tayo ng mga katulad mga previous vlogs. So, nagbanggit ako doon ng mga kung ano yung mga ginawa ko. So sundan nyo lang. Kasi itong page na to ay ginawa ko talaga para magkaroon tayo ng idea lahat. So, mai-share ko sa inyo yung mga ginawa ko. So, marami kasing nagme-message sa akin na hindi ko naman kasi talaga masasagot lahat, as in lalo na busy tayo, tapos usually kasi yung mga tanong ninyo ay nabanggit ko na talaga sa previous vlogs natin. So hindi naman kasi ako migration agent o yung migration expert para masagot ko lahat ng tanong nyo, at saka kung naghihintay kayo ng reply ko agad, hindi naman talaga ako makakapag-reply. So, yung aim talaga nga pala ng page natin ay para ma-share o meron kayong easy access sa mga information. So, sana panoorin nyo na lang kasi wala talaga tayong time na magpaliwanag. So, yun talaga yung aim natin, na para maiwasan yung mahabang paliwanag. So panoorin nyo na lang kasi nandoon naman yun eh. Ayun, so hindi naman tayo nagsusupla doon na hindi magre-reply sa mga tanong nyo, pero sana panoorin nyo na lang yung mga previous vlogs kasi hopefully na may matututunan kayo. So ayun. So yung vlog nga natin ngayon ay hindi tayo yun ay para sa makapagbigay ng inspiration sa inyo. So ayun. So 2019 ako dumating dito. Galing akong Middle East. Una sa lahat pala, syempre yung nagtrabaho ako sa Pilipinas for 5 years. So ayun, na nakakatuwang isipin na noong first job ko talaga ay yung salary offer sa akin ay 50 pesos hindi siya per hour, 50 pesos per duty. So imagine 50 pesos yung rate ko para sa 8 hours na pagtatrabaho. So pero ganun, however talaga na masaya tayo na nakuha ko yung trabahong yon. Ewan ko, siguro dahil first job, so excited tayo magtrabaho. So kung iisipin natin na nag-aral tayo ng pagka-medtech natin na 4 years, tapos laki ng tuition natin, tapos ganun lang yung sahod natin. So nakakatuwa lang balikan yung mga experience natin na ganun. Ganun pa man, very thankful tayo sa experience na yun kasi kung hindi dahil doon, hindi rin naman tayo makakapunta dito kasi parang ano yan kung sa stairs, so kailangan may step by step. So kung nag-skip tayo doon, so hindi natin masasabi na mararating natin kung ano yung posisyon natin sa buhay ngayon. So ayun, nagtrabaho ako sa Pilipinas for 5 years. Nag-gain muna tayo ng experience. So naglingkod muna tayo sa bayan ng 5 years. So enough na yon, palagay ko, na parang tama na. Kailangan na natin na mag level up. So kailangan natin mag-abroad. So doon tayo nag-decide na
abroad tayo. Pero syempre, una sa lahat, yung reason talaga para sa pamilya na para makatulong tayo sa pamilya. Lagi naman ganun ang reason, lalo na ng mga kapatid natin na OFW na tinitiis na malayo sa pamilya para makatulong. So yun talaga yung sacrifices ng isang OFW. So yun, no, naging OFW ako sa Middle East, particularly in Oman. So for 8 years, 8 years tayo nagtrabaho doon. 7 years and 10 months to be exact. Yeah. So, ayun, medyo matagal-tagal lang serbisyo natin sa Middle East. Tumagal tayo doon kasi una sa lahat talaga, ang plano ko ay hindi siya Middle East. Ang plan ko talaga ay Singapore kasi para malapit lang. Tapos malaki rin naman daw ang sahod sa Singapore. So, yun yung target ko talaga nung una pa lang. Kung mag-abroad ako, Singapore yung pupuntahan ko. Kaso hindi tayo pinalad na makapagtrabaho doon. Although lahat na lang ng available na trabaho online. So sa mga agency in-applyan ko pero hindi tayo sinuwerte. So it means lang talaga na hindi tayo para doon. So yun, tapos parang no choice na ako that time. So sabi ko, okay lang kahit sige, try ko na rin kahit sa Saudi. Kahit na marami tayong naririnig na hindi kagandahan tungkol sa Saudi kasi medyo mahigpit daw mga ganyan. So trinay natin. So sinubukan ko rin doon. Although yung mga nag-apply ako doon, na may 3 agencies akong in-applyan for deployment sa Saudi. So natanggap naman tayo doon, pero siguro yun nga, laging hindi naman, kung hindi talaga yung sinasabi nila na kung hindi talaga para sa iyo, hindi talaga siya matutuloy. So kahit na naka-3 beses tayo mag-try, tapos okay naman na parang ready visa na, pero hindi tayo natuloy doon. So ang napili natin ay Oman. So very thankful din tayo na nakapagtrabaho tayo sa Oman kasi maganda siya, kaya medyo nagtagal tayo, napasarap tayo doon kasi okay naman. Aside sa open city sila, yung citizen nila ay okay naman, mababait. Although hindi lahat, lagi naman talaga sa lahat naman pupuntahan natin, lagi namang may disadvantage. So ganun lang, pero dahil sa malaki rin naman yung sahod natin doon, so ayun, kaya na-enjoy natin yung pagtatrabaho doon. And then yun nga, na almost 8 years tayo doon. So siguro nung time ko kasi before, na marami na kasing napapauwi na mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga Middle East, hindi lang naman sa Oman kundi sa iba't ibang part ng Middle East, na nagkakaroon sila ng sinasabi nilang kumari sa Saudization, sa Oman, Omanization. So yung mga pinapauwi na nila yung mga worker nila. So kung dahil sa marami na rin graduate na taga sa kanila, yung mga citizen nila, so yun yung mas binibigyan na nila ng pagkakataon na magkaroon ng position, lalo na sa government. So yun, so doon tayo nakapag-decide na masasabi ko na siguro na buti na lang rin kasi nakaisip tayo na mag-level up. Although kasi ang second option ko before, aside sa yung first option, choice ko talaga ay Singapore, pangalawa doon yung US.
hindi lang din tayo natuloy sa US, although kahit na may AACP na ako. Lahat ginawa natin para in preparation sa US, pero hindi rin kasi tayo para doon. So para pala tayo sa Australia. So masasabi ko naman worth it naman lahat ng ginawa natin, sacrifice, time, effort. So naging okay naman lahat. So ayun. Although hindi naman naging madali talaga, marami tayong mga pinagdaanan na preparation, lalo na hirap ako sa requirement nila na English exam. Nandiyan yung although may mga options sila na IELTS, PTE, OET, o kahit na ano pa mang English proficiency exam yan. As in, nahihirapan ako. Nakailan akong take, so kahit na guys na makailang kayong take, okay lang. As kung gusto nyo talaga kasi yung isang bagay na yung goal nyo na gusto nyo maabot, so ituloy nyo lang kahit na mahirap. Kasi ako personally naka 6 takes ako na IELTS. So ang dami, 'di ba? Hindi ko kasi makuha yung certain band score na gusto nila. So ayun. So finally nakuha natin sa pang-anim. Ayun. So yung exam din ang AIMS, sa mga nagtatanong ano ba yung ginawa natin para makapunta dito. So yun lang kasi lagi na tinatanong ninyo. So ang unang requirements naman talaga doon ay yung English exam. I think ganoon rin naman sa US, English exam. So yun talaga yung dapat yung unahin. Pangalawa yung certification exam nila. So kung sa US ka, AACP, so yung counterpart naman nila dito yung AIMS o yung Australian Institute of Medical Scientists. So yun yung kinuha natin. Na kung tatanungin niyo ako kung madali ba yung exam, para sa akin mahirap siya. So depende na lang din sa tao kasi yun, kung nagsipag ka mag-aral before, kasi ako hindi talaga. Parang sa akin enough na yung makapasa tayo. So ganun yung ano natin, although yung dreams natin mataas, pero hindi kasi ako yung tao na ayaw kong ma-stress. So kahit na yung mga kaklase natin ay todo aral dyan, yung group namin talaga, yung group namin ng magkakaibigan sa college talaga ay iba, na parang yung ibang mga kaklase namin aral ng aral, kami naman kwentuhan lang ng kwentuhan. So hindi ko naman ina-advise na gano'n ang gawin nyo, pero kumbaga choice nyo na kung paano nyo gagawing o may enjoy yung kung ano yung ginagawa nyo. Kung sa pag-aaral yan, yun nga, kung sa pag-aaral o kung magre-review ka man sa exam, so nasa sa inyo na yun kung ano yung gagawin yung system o yung approach nyo, kung ano gagawin nyo. Kung gusto nyo magseryoso, bahala kayo. Kung gusto nyo magpaka ano yung term nila yun, magsunog ng kilay sa pag-aaral, nasa sa inyo yun. Kung doon kayo mas comfortable, so gawin nyo. Pero ako kasi hindi ko masasabing pa easy, pero ang ginawa ko na lang, kung ayun rin yung may mga nagtatanong ko ano yung tips na may bibigay ko kapag nag-take kayo ng exam for AIMS o kahit na anong exam yan. So para sa akin, gawa na lang kayo ng timetable para ma-cover nyo lahat ng topics na kailangan yung aralin. Kasi kung sa AIMS, pag nag-apply kasi kayo ng exam, mas una nga pala doon sa steps ay magpapa-assess muna kayo para malaman nila yung curriculum natin sa Pilipinas ay suitable ba or magfi-fit ba or same ba sa curriculum nila dito sa Australia. So ayun, yun yung una, yung assessment. Tapos kapag na-assess na nila tayo, usually
ang mga graduate from Philippines. So, ang category natin dito ay as laboratory technician. So, ibig sabihin, pwede naman tayo magtrabaho as lab tech dito. Kaso, syempre, una sa lahat, kailangan ng visa. So, yun. Tapos, dahil sa lab tech ang category natin, so i-advise nila tayo na mag-take ng exam. So, dun papasok yung MSEC examination. So, yun. So, yun, maggawa kayo o ibigyan nyo sarili nyo ng time frame kung ano yung mga subject na aralin nyo sa week na to, sa month na to. So, para makover nyo lahat. And then, ako kasi, tapos may nagtatanong, kailangan nyo pa ba mag-review center? So, ang masasabi ko lang yun nga, sabi ko sa inyo kanina na kung gusto nyo, kung saan kayo komportable, kung ganun yung mas comfortable kayo na parang mas gusto nyo mag-review center dahil para sa inyo hindi enough yung self-review lamang. So, go ahead. Pero ako kasi, kahit from local board natin yun sa board exam natin sa Pilipinas, nung nag-ASCP ako, hanggang sa nag-AIMS ako, hindi kasi ako nagre-review center. Talino, di ba? Hindi. Sabi ko nga, talagang hindi kasi talaga, hindi ako ganun ka talino o hindi ako ganun ka focus sa pag-aaral. Nandun lang tayo parang nasa balance lang. So kahit na nagsa-self-review tayo, I see to it na mga covered natin kung ano yung kailangang pag-aralan. So, yun lang yung maibibigay ko sa inyong tips. Tapos, yung sa mga reviewer, marami lagi nagtatanong kung ano ginamit ko ng reviewer. So, yung reviewer na ginamit ko, hindi talaga siya for AIMS. Kumbaga, yung reviewer na yun, kung ano yung ginamit ko sa pagre-review sa ASCP o sa dating sa local board natin. So, yun lang din. Wala naman kasi pagkakaiba kung ano yung gusto nyo gamitin, pwede. So, ang type lang ng exam, guys, sa AIMS, essay. So, yun. So, kailangan dapat magaling ka magpaliwanag. At syempre dapat coherent din yung paliwanag mo sa tanong nila. So, ganun lang. Unlike sa AACP o local board natin na multiple choice. So, very different talaga. So, para sa akin, yung approach ng essay type, mahirap. Lalo na kung yung para sa akin pala, kung nagtrabaho ka sa isang tertiary hospital na parang ginagawa mo naman talaga kung ano yung mga usual na ginagawa sa lab. Kasi ganun talaga yung tanong sa AIMS na parang situational, bibigyan ka ng situation kung anong gagawin mo. Kunwari, hemolyzing sample, ito yung request ng doktor, ano yung mga test na pwedeng na parang valid pa rin na gamitin yung sample. So, mga ganun. Tapos, kung hindi pasok yung control mo, ano yung next action na gagawin mo, mga ganun. Pero, yun yung time ko. Hindi ko na lang sure kung ano yung ngayon nila, lalo na nagbago sila dahil nga sa pandemic. Nagkakandak na sila ng online examination, unlike before na meron pang venue na doon ka pupunta para mag-exam. So, ayun. Medyo nag-iiba-iba rin. So, kung may mapapagtanungan kayo na recent na nag-take na exam, so mas okay. Excuse me. So, ayun. So, ano pa ba pwede kong i-share? Ayun nga, so 2 years na tayo sa trabaho ngayon. Very thankful tayo. So, sa mga nagtatanong, hindi agad ako naging scientist dito. So, dumaan ako sa paghahanap ng trabaho. So, yun lang pala masasabi ko na talagang hard part dito sa Australia, na kahit na may visa ka. So, ang hirap maghanap ng trabaho. Although na madaming openings din naman. So, una sa lahat kasi ang gusto nila, lagi may local experience, na parang hindi ko rin malaman kung paano yon. Kung hindi ka nila i-hire, di ba? So, paano ka makahagay ng local experience na hinahanap nila?
So, yun yung mahirap. So, ang mas maganda kung may kakilala ka, kung may makakapag-refer sa'yo. In my case, so nag-lab assistant muna ako. Tapos, fortunately lang talaga sa akin na sa pinagtatrabahuhan ko ngayon, sa pinagwo-workan ko ngayon, ay doon nagwo-work yung dalawang senior ko nung internship ko nung nasa Pilipinas pa ako. So sila ang ginamit kong reference for my CV. So malaking bagay, malaking points na yon para sa nag-interview sa akin kasi kilala na nila yung yung reference ko. So pwede na nilang i-check yung yun pala siguro para sa akin, kaya gusto nila yung may local experience kasi para sa character check. So mahalaga sa kanila yun yung character check. So gusto nila na talagang ma-sure kung paano ka magtrabaho, kung ano ugali mo sa pagtatrabaho o paano ka makikisama sa mga colleagues mo. So yun yung napansin ko sa kanila na kaya gusto nila siguro ng may local experience. So yun, mahirap yung pinagdaanan natin sa paghahanap ng trabaho. Lalo na nung dumating ako dito, 2 months akong walang trabaho, 2 months ako naghanap ng trabaho. Na kahit na anong trabaho ay in-applyan ko. Nandyan yung gardener, car wash boy, dishwasher sa hospital, tapos assistant sa mga universities. So lahat yun in-applyan natin. Pero lahat yun hindi ako tinanggap. Hindi ako tinanggap. Lagi na lang na re-receive natin sa email ay yung rejection email na parang hindi ka qualified sa position na ina-applyan mo. So yun yung mahirap na part. Tapos naalala ko pa kasi syempre yung budget natin, yung pocket money natin ay limited lang. So nag-budget lang tayo. For example, nag-budget lang ako for myself ng 6 months. So yun lang yung palugit ko talaga sa sarili ko na kapag hindi ako nakatrabaho ng 6 months, parang no choice, parang kailangan ko munang umuwi ulit sa Pilipinas, parang ganun. So yun, dahil nga limited yung budget, sa paghahanap natin ng trabaho, nilalakad ko lang siya. Lahat ng mga malalapit na mga shops o yung mga business shops or kahit na anumang restaurants dyan na malapit. So yung mga walking distance lang, nilalakad natin yan. So kapag nagro-grocery ako before, nakasakay ako sa bus. So lahat ng dinadaan ng bus, tinitingnan ko kung saan pwede ako mag-apply. Kasi nasa isip ko, babalikan ko yan. Babalik ako dyan mamaya. Kahit na maglakad ako, babalik ako dyan, magpapasa ako ng CV. So ginawa natin yon na kahit na parang meron akong in-applyan na 1 oras ako naglakad, may pasa ko lang yung CV ko, ginawa ko. Kasi kung mag-Uber ako, may expenses pa kasi, may mahal din. So sayang. So ayun, yun yung mahirap na part, yung paghahanap ng trabaho, lalo na yun nga yung marami nagsasabi, lalo na yung mga na try na maghanap ng trabaho dito, is sabi nga nila, it's not what you know, it's who you know. So kahit na magaling ka, kahit na matalino ka, kahit na maipasa mo yung interview, kung wala ka naman talagang kakilala, mahirap. Although case to case basis lang din naman kasi yon, mostly lang talaga ganun na nangyayari. Pero hindi ko sinasabi na dahil yun yung naranasan nito o yun yung naranasan ko, yun din mararanasan nyo. So iba-iba rin yung case yan, kasi meron akong nakilala na parang mas malaki pa yung working experience ko sa kanya, pero na-hire agad siya. As in 1 month pa lang siya dito. So na-hire siya agad, tapos scientist position na agad. So kanya-kanya siguro yung swerte na sinasabi nila, o kung destined talaga para sa iyo yun, so makukuha mo kahit na yan. Pero yun nga, kung i-ratio natin, mostly ganun talaga ang nangyayari. So ano lang talaga, tiyagaan lang din. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit na ganun ang pinagdaanan natin, so worth it pa rin talaga. Lalo na parang hindi ka
yung lalo na sa posisyon ko ngayon na nakahanap ko ng trabaho, parang unlike nung nasa Middle East ako, na kahit na may trabaho tayo doon, malaki ang sahod natin, pero yung security mo, yung naiisip mo na anytime pwede kang tanggalin sa trabaho kapag hindi ka na nila kailangan kasi meron na silang ipapalit na 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 kalahin nila o doon na taga kanila. So yun yung mahirap, unlike dito na equal. Meron kasi sila dito yung parang fair commission. So kung ano, kahit na saan ka galing o basta equal, parang fair sila. So hindi ka nila basta-basta matatanggal sa trabaho kung walang grounds talaga na mabigat, o kung naka-breach ka ng contract, o kung meron kang hindi nasunod sa kontrata mo. So yun yung magiging cost ng ano. Pero kung wala ka namang kung maayos ka na magtrabaho, so yung security ng job mo okay. So tapos yun nga, kaya worth it dahil nga sa yung mga benefits din ng government. So maganda. Kung hindi ko sinasabing pangit sa atin, pero parang ganun na nga. Parang ganun na nga kasi ang hirap na nagbabayad ka ng tax tapos hindi mo naman nararamdaman. Ilang tao lang yung nakakaramdam, di ba? So yun yung mahirap sa atin. Pero dito, kahit na talagang mabigat yung pagbabayad ng tax kasi malaki, as in malaki talaga ang nakakaltas. Pero at the end of the financial year, meron naman silang ibabalik sa iyo. Although hindi ganun kalakihan, pero syempre kapag kinonvert mo yun sa peso, malaki. Tapos yun nga, na yung mga benefits nila dito maganda, lalo na kung may pamilya ka. Sinasabi nila na kapag may mga anak ka, may binibigay na ang government na allowance. Tapos yung kung sa mga state school or state university mo sa pag-aaral yung mga anak mo, libre. So yung mga ganung bagay, malaking bagay, di ba? Na unlike sa Pilipinas na gagastos ka pa ng malaki sa pag-aaral. Although marami ring private school dito, kaso talagang malaki yung tuition fees kasi private school. So ayun, so may option talaga na kung doon mo sa government paaralin yung mga anak mo, so libre. Tapos excuse me, so yun nga, yung parang for example nagka-pandemic dito, so malaki yung binibigay ng government kung isa ka sa mga naapektuhan ng kunwari nawalan ka ng trabaho, bibigyan ka ng government ng allowance. So ang alam ko malaki din yun Tapos ano pa ba, basta maraming magagandang benefits dito. Tapos yun nga, yung sa health din, libre din. Although hindi ako expert para maipaliwanag sa inyo kung ano yung mga further benefits pa nila na binibigay, pero as in marami talaga. So kaya masasabi kong worth it naman. So yung mga may gusto o nagplaplano na mag-Australia, may advice ko, siguro i-push nyo lang kung yun talaga yung gusto nyo o goal nyo. Sige lang, kahit na mahirap. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, naka-anim akong text ng IELTS, pero go lang. Yung aims ko, naka-3 take ako. So go lang kahit na mahirap, kahit naka-ilang take tayo. Pero worth it talaga naman. Naka-3 take ako ng aims kasi yung first take ko talaga, as in hindi ako nag-aral, parang hindi ko alam kung anong state ko before, na siguro kasi sabi ko meron naman akong maibabudget para kung bumagsak ako, may budget pa naman ako para dyan kasi yun nga, nasa Middle East tayo, so medyo malaki yung sahod, unlike kung nasa Pilipinas tayo. So talagang kailangan nating i-make sure na first take lang yung exam natin. Para nung ASCP ko,
talagang goal ko first take lang yung exam kasi magastos. Sa time ko 8,000, di ko na lang alam kung magkano ngayon. So yung first take ko ng AIMS, hindi talaga ako nag-review. So parang nasa isip ko, titingnan ko muna kung paano yung format ng exam, kakayanin ba ng self-review o gaano kaya ako katagal kung ng mag-aaral, magre-review. So ganon. Pero nung second take ko, as in sure ako sa sarili ko na papasa na ako. Dumating pa tayo sa point na pagkatapos ng exam ko, pagkabalik ko ng hotel, so sinulat ko lahat ng, as in parang 95% of the questions natandaan ko. So sinulat ko yon, sabi ko ito, tapos chinek ko na yung mga sagot ko. So sabi ko papasa na ako this time. Pero hindi ko alam bakit bumagsak ako. Ayun. So siguro hindi pa time, so ganun siguro. Pero nung third take ko ng AIMS, parang ayaw ko na mag-assume kasi baka mali na naman, na akala ko pasado na ako, hindi pala. So inisip ko baka hindi ko pa rin may pasa. Pero that time kasi para sa akin parang okay lang na hindi rin na pumasa kasi that time granted na yung visa ko. So sabi ko kahit na hindi naman ako makapasa, pupunta rin naman, pwede na naman ako pumunta dito anytime. So ayun. And then by God's grace, so nakapasa tayo. Tapos naisip ko na lang nung dumating ako dito, sabi ko buti na lang nakapasa ako, dahil kung hindi siguro hanggang ngayon lab assistant pa rin yung trabaho ko. So yun, sabi ko very timely si Lord na sa pag bibigay sa atin ng blessing. So very thankful talaga tayo. So talagang sa kanya lahat, binabalik natin lahat ng blessings na binibigay niya sa atin sa kanya, dahil sa kanya lahat galing yon. So yun, sana na-inspire ko kayo sa vlog natin. So ayun, happy 2 years for me kasi naka 2 years na tayo dito. And till next time ulit, sana makapag-vlog, magkaroon ulit tayong time para makapag-vlog. And ingat sa lahat, keep safe, bye bye.